Magandang araw po muli sa inyong lahat na aming mga masugid na taga-subaybay dito sa ating programang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ngayong araw na ito ay isang mahalagang usapin muli ang aming pong gihahatid sa inyo at makakasama ho natin ang mga opisyal mula po sa ating Department of Migrant Workers at ng ating Overseas Workers Welfare Administration. Kaya doon sa mga kapamilya, mga OFWs natin o kaya yung mga nagbabalak na makipagsapalaran sa ibayong dagat ay manood ho kayo upang sa ganun ay magkaroon po kayo ng guide kung paano nga ba yung mga proseso na dapat ninyong pagdaanan para hindi po tayo maloko, no? Dahil minsan marami pong ganyan, no? Dito po sa ating programa ay ating bigyang daan ang mga usapin na yan. Sa ngalan po ng ating pong kalihim, Secretary Cheloy Velicaria Grafil at siyempre ng ating PIA Director General Jose A. Torres Jr. at siyempre sa ating Regional Director ng PIA Region 2, Angeli Lubo Mercado. Ako po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Samahan niyo po ako pati po ang ating mga local media practitioners sa loob ng isang oras na talakayan dito sa ating programa. Nabanggit ko kanina, ang ating pong mga bisita ay mula po sa Department of Migrant Workers. Narito po ang OIC Regional Director ng DMW Region 2, Attorney Romelson Abang. And of course, sa ating pong OWA, andito po ang Regional Director ng OWA Region 2, Madam Virsi Tamayo. Unahin ho natin na bigyang oras ang ating pong Director ng ating Department of Migrant Workers, Attorney Romelson Abang, sa kanya pong pagbati. Good morning, Attorney. Yes, good morning, Dr. Oliver Bakay. Good morning, Director Angeli Mercado. At magandang umaga din po sa ating mga kasamahan sa media. And binabati ko rin po ng isang magandang umaga yung ating mga manonood at yung ating mga nakikinig sa radyo kung ito ay nasa radyo din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din sa mga staff ng ating PIA. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-imbita sa amin dito upang maipabahagi din namin kung ano yung mga programa namin sa Department of Migrant Workers. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. At upang matunghayan natin kung ano nga ba ang naging mga accomplishments ng ating pong Department of Migrant Workers, narito po, panoorin po natin ito.
Mamaya po ay ating pong himayin yung accomplishment report na yan ng ating pong DMW Region 2. Ngayon ay bigyang daan naman natin ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Narito po, Regional Director Versi Tamayaw. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mahal na director, si Director Mercado. At ganun din po kay Sir Bakay and Attorney Abang. Of course, ang ating mga magigiting na media practitioners nandito ngayon. Ang kasamaan natin sa public service from DMW, from the PIA, and lahat po sa ating mga tagapanood ngayon. Magandang umaga, and we are happy to note that we are invited, of course, with the kapihan sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat that we are given this opportunity to present our accomplishment as far as Overseas Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office 2 is concerned. Again, marami pong salamat at magandang umaga. At upang malaman naman natin ang mga nagawa ng ating pong OWA Region 2, panoorin po natin ito. At yan naman po mga kaibigan, ang milestones ng ating pong OWA Region 2. Mamaya din po ay atin din pong himayin iyang mga nagawa na yan ng ating pong
nasabing ahensya. Tayo po ay live sa ating pong PIA FB page at sa atin din pong DMW at OWA Facebook pages. At syempre live po tayo sa Radyo Pilipinas, sa DWPE, sa RBC, Cable Master, sa ating pong XFM sa Isabela, sa FMR Radio Tugigaraw, at tayo po ay covered ng Northern Bulletin, syempre, ng DZYT, Bombo Radio, Luzon Wide News Correspondents, at iba pang mga kapartner natin na mamamahayaga dito po sa Lambag, Cagayan. And of course, ang ating PIA provincial offices ay nandyan din po. May mga kasama din tayo sa atin pong Zoom na mga media. Mamaya ay bigyang daan natin para sila ay magtanong. Una siguro, Attorney Abang, ay bata akong maituturing. Ang ating ahensya, ang DMW, siguro para sa kaalaman ng ating mga manonood at mga tagapakinig sa ating programa ay paano nga ba nabuo at ano yung mandato ng Department of Migrant Workers? Okay. Unang-una po, nais ko munang magpasalamat sa ating Regional Director ng OWA dahil sa suporta na binigay nila sa atin para sumama ngayon araw na ito. Despite the short notice na ibinigay ng DMW sa kanila, ay gumawa pa rin sila ng paraan para makasali dito sa programang ito. Anyway, sa tanong mo po kanina, Sir Oliver, ang Department of Migrant Worker ay isang bagong ahensya lamang. Ito ay tinatag noong December 30, 2021 sa ilalim ng Republic Act 11641 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ito ay it took effect on February 3, 2022. Ang Department of Migrant Workers ay nabuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng ibang opisina na nanggaling po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, ang unang-unang opisina na isinama dito sa DMW ay ang POEA o yung Philippine Overseas Employment Administration. Ang POEA dati ang siyang lead agency when it comes to overseas employment. So, ito ay attached agency dati ng DOLE at ngayon ay na-absorb na ng DMW. Ang pangalawa is yung OMWA, yung Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ito po ay opisina dati ng DFA. Nasa ilalim po ito dati ng Department of Foreign Affairs. At meron din po tayong International Labor Affairs Bureau. Ito po yung opisina na nanggaling din sa Department of Labor and Employment. Isang opisina pa po na na-absorb ng DMW ay yung POLO o yung Philippine Overseas Labor Office. Ito po yung opisina na naka-attach din sa Department of Labor and Employment. And we also have the NMP or the National Maritime Polytechnic. Ito po yung ahensya na nakabase sa Tacloban City in Leyte. It used to be an attached agency of the Department of Labor and Employment. And we also have the NRCO or the National Reintegration Center for OFWs. Under po ito ng OWA dati at ngayon po ay nasa DMW na. And we also have the OSWA or the Office of the Social Welfare Attaché. It used to be an agency of the Department of or DSWD. And of course, ang ating matagal ng partner sa overseas employment, yung OWA, the Overseas Workers Welfare Administration, remains to be an attached agency of the Department of Migrant Workers. Okay. So, ang Department of Migrant Workers po ay nagsisilbing tahanan ng ating mga OFW upang protektahan ang kanilang mga karapatan at isulong ang kanilang mga kapakanan pagdating sa overseas employment. Ang mission ng DMW is to empower our migrant workers through digital transformation of our processes and ensuring sustained ease of doing business. So,
ang isang misyon ng Department of Migrant Workers ay upang madaliin o iksian ang mga proseso sa mga processes namin upang mas mapabilis o mas mapadali ang pagpoproseso ng mga OFW ng kanilang mga dokumento. So we will also manage a national reintegration program to enhance their skills, knowledge, and competence and facilitate their safe reintegration. Ito po yung directive ng ating Pangulong BBM that we shall manage a national reintegration program para po yung mga OFW natin ay pag sila ay umuwi na ay matulungan natin sila para hindi na sila bumalik, no? So may mga programs po tayo sa reintegration na pwede nating itulong sa mga OFW para hindi na nila maisip na bumalik pa ulit sa ibang bansa. Okay? So, kumusta naman po ang mga OFW under the Bagong Pilipinas sa leadership ng ating Pangulong BBM? Ang ating Pangulong BBM ay nire-recognize po yung mga sacrifices ng ating mga OFW. In fact, in 2023, yung remittance na naiambag ng ating mga OFW for the period 2023 ay $37.2 million, no? Ang naiambag ng ating mga OFW as compared to the $36.1 million na naiambag nila in 2022. So that is a 3% increase doon sa ating mga remittances. And it is the directive of the President that all concerned or relevant government agencies should work together to allocate resources or funds and programs in order to protect to protect the welfare of the OFWs. And dito naman po sa Region 2, I'm proud to present to you our accomplishment, no? Dito sa ating Region 2. Unahin po natin yung sa aming mga reintegration program. Ang unang-una po dito yung Balik Pinay o Balik Hanap Buhay Program, yung BPBH. Ito po ay ang programa para doon sa mga female workers natin na distress, no? So ito po ay binibigay bilang cash assistance in the amount of 10,000 pesos, no? Para lang ito sa mga kababaihan natin na umuwi ng Pilipinas at gusto nang for good o gusto nang mag-stay dito sa ating bansa. So ito ay para sa mga kababaihan lamang, yung mga distress workers natin na mga babae. Okay, so number 2, yung Livelihood Development Assistance Program o yung LDAP. Ito naman po ay yung assistance na binibigay natin sa mga undocumented workers o yung mga workers na overstaying na doon sa kanilang mga pinagtatrabuhan. So ito po ay available sa mga hindi lang sa mga kababaihan kundi parte na rin sa ating mga OFW na mga kalalakihan din, no? So ito ay binibigay in the form of cash assistance amounting to 10,000 pesos. So pwede po nilang gamitin ito bilang panimula sa kanilang mga gustong negosyo na ipatayo o kaya pandagdag kung meron na silang existing na pinagkakakitaan. Okay? Next would be the sa Pinas, ikaw ang ma'am and sir. Ito yung tinatawag na SPIMS. Matagal na po itong programa ng ating gobyerno at ang Department of Migrant Workers ay nagbibigay ng assistance or in the form of cash or in the form of teaching kits. So ito ang programa ng ating gobyerno wherein yung mga OFW natin na let passers, no, yung mga board passers ng teachers
ay pwede silang mag-apply sa DepEd, para sila ay ma-prioritize at sila ay ma-place sa kanilang mga gustong eskwelahan na gustong magturo sa mga eskwelahan. So pagka sila po ay natanggap na, pwede silang dumulog sa amin at ipoproseso namin yung kanilang mga request para mabigyan po sila ng task assistance or yung mga teaching kits like laptops or yung mga computers at kung ano po yung pwede nating ibigay para magamit nila sa kanilang pagtuturo. Okay? So meron din po tayong tinatawag na action fund o yung agarang kalinga at saklolo sa mga OFWs na nangangailangan. Ito po ay cash assistance na binibigay sa mga OFWs natin para magamit nila sa kanilang legal, medical at financial na pangangailangan. So usually ito po ay binibigay doon sa mga distress workers natin, And in 2024, nakapag-distribute po tayo ng around 3,210,000, a total amount of 3,210,000 and 107 beneficiaries po ang nakinabang dito sa Action Fund na ito. Okay? So, ang DMW ay nagkakandak din po ng mga seminars and small business management training. So, ito po ay ginagawa natin upang yung mga OFW natin na gusto nang umuwi, gusto nang mag-for good dito sa Pilipinas, ay tinuturuan natin para sila ay makapagsimula sa kanilang gustong negosyo na ipatayo, para pag sila ay may mga negosyo na, hindi na sila babalik. So tinuturuan natin sila, we partnered with different government offices like the TESDA and the Department of Trade and Industry para mag-conduct ng training para doon sa ating mga OFW na gustong mag-venture into business. Okay? So, meron din tayong tinatawag na biyaheng entrepreneur. Ito po yung training na binibigay namin sa mga OFWs na gustong mag-venture into agribusiness. And we partnered with the Department of Agriculture at sila po ang nagbigay ng training doon sa ating 50 participants from Isabela way back April 2024. So we have 50 participants from Isabela na natulungan natin para mag-training para doon sa biyaheng entrepreneur, yung mga gustong mag-venture into agricultural business. So meron din kaming livelihood skills, technical and professional development training. So nag-umpisa po ito last May. Nakapag-training po kami sa Batanes and we have 50 participants. So ang partner po namin dito is yung TESDA Provincial Office and yung DTI Provincial Office in Batanes. So tinuruan po natin yung mga OFW dito kung paano gumawa ng mga produkto na pwede nilang gawing pagkakitaan. So sa Batanes ay nag-training po kami doon at tinuruan namin yung mga OFW na gumawa mag-process ng mga iba't ibang pagkain katulad ng mga longganisa, mga tapa, na maaari nilang magamit, maaari nilang gawin at maibenta at gawin nila itong business para hindi na rin nila maisip na lumabas pa sa ating bansa. Okay? So yun po yung aming mga reintegration programs. Dumako naman po tayo sa aming processing. So in 2023, ang DMW ay nakapag-issue ng Overseas Employment Certificate for balik manggagawa o yung mga returning workers natin. Yung mga workers natin na nagbabakasyon, in 2023, we were able to issue 7,173 Overseas Employment Certificate. And from January to August 2024,
we were able to issue 3,406 OEC. And dito po sa Region 2, kami din po ay nagpuproseso ng mga direct hire. So, ibig sabihin po, allowed po ang direct hire natin, pero may certain limitation and exemption. Ano? Ang alam kasi natin, yung direct hire na iniisip ng ibang tao ay yung hindi na dumadaan sa recruitment agency, no? At diretso na lang sa airport, no? So hindi po 'yun ang ibig sabihin ng direct hire. So pag sinabing direct hire, kailangan pa rin pong dumaan sa proseso, kailangan pa rin ding dumaan sa Department of Migrant Workers. So in 2023, we were able to process direct hires, 135 direct hires, no? And as of August of 2024, we were able to process 69 direct hires. So, may mga employers po sa ibang bansa na wala namang recruitment agency dito, maaari po kayong dumulog sa aming opisina upang iproseso natin yung mga papeles ninyo, provided that the documents are complete and duly verified by our Philippine Embassy in the country of destination. Okay? So, isa pa sa mga program po natin sa processing is yung issuance of information sheet and certification of OFW record. Itong information sheet saka certification po kasi ay kailangan din ng mga OFW natin, especially pagka may mga ina-applyan silang mga loans, for example, o kaya mag-a-apply sila sa ibang bansa ulit, tinahanapan ulit sila ng certification. No? So, kinakailangan talaga there is proof na sila ay OFW or former OFW. So, ini-issuean po namin sila ng information sheet. So, in 2023, we were able to issue 701 information sheet. And as of August of 2024, we were able to issue 568 okay? Medyo nag-iba yata yung ano. Okay. So, next is we were able to resolve online tickets concerns through e-registration management system. Minsan kasi may mga OFW tayo na nagkakaproblema dun sa mga ano nila yung mga e-registration nila, especially online na po kasi yung processing ng ating mga balik manggagawa and yung ating mga direct hire, ano? So may mga OFW kasi tayo na nakakalimutan nila yung kanilang mga password. So we will able to assist them to be back again doon sa kanilang online registration, ano? So in 2023, we were able to assist 18,858, no? Dito lang sa Region 2. And as of August of 2024, we will able to assist 13,041 na may nagkaroon ng problema sa kanilang e-registration. And the next is the evaluation of application for government-to-government hiring. So meron tayong tinatawag na, ang tawag ko namin dito sa DMW ay G2G o yung government-to-government hiring. Ito po yung hiring ng mga workers na hindi na dumadaan sa recruitment agency. Ano po? Government meaning sa DMW kayo mag-a-apply mismo. No? We have the EPS Korea, no, yung factory workers sa Korea natin. So that is a government to government arrangement. So wala pong recruitment agency na nag-o-offer ng factory workers sa Korea, South Korea, except the DMW itself, no? So ang gagawin lang ng mga gustong mag-apply, pagka na-post na yan sa aming website, ay may instruction naman doon kung kailan pwedeng mag-submit ng mga application. So para mas mapabilis, ang application ay pinagsasubmit na lang yung mga gustong mag-apply through online application, no? Unlike before, during the time of POEA days, no? I think 15 years ago, ang mga applicants for South Korea, I should say, no, ay delikado pala doon, ano? Anyway, nung araw kasi na before tayo magkaroon ng online system,
yung mga applicants natin for South Korea is pumupunta pa sa Manila para pumila, no? Yung iba natutulog na doon at para lang sila mauna sa pila. Pero ngayon po ay online na tayo. No need for them to go to Manila to apply for factory workers in South Korea. And aside from that, meron din po tayong mga G2G applications sa Taiwan, no? Mga factory workers din. So hindi lang South Korea ito, no? At meron din tayong hiring ng mga nurses, no? Nurses sa Germany and paminsan-minsan meron din po tayo sa Saudi Arabia. So lahat po 'yan ay may mga G2G arrangement po tayo diyan, no? So yung mga gustong mag-apply na natatakot mag-apply sa mga recruitment agency na qualified naman, ay pwede silang mag-avail doon sa aming G2G program, no? So all they have to do is to check yung website namin kung kailan ulit mag-o-open yung mga vacancies, no? Kung ano man yung country na mag-o-offer ng government to government hiring. Okay? Okay, yun sigurong iba, no? Attorney Abang, kasi alam ko yung iba, like the protection ay di-discuss natin maya-maya kapag meron ng mga katanungan ng ating mga kasamahang mga media practitioners dahil alam ko, isa ito sa concern natin, ano? Yes. Lalong-lalo na yung atin pong mga ina-assistehan na mga OFWs na nagkakaroon ng problema sa ibang bansa, pati yung ating repatriation. Sa OWA po muna, attorney, kay Ma'am Virsi, dahil nakita natin kanina yung lawak pala noong mandato ng ating DMW. Pero naging attached agency pa rin po ang OWA. So ano po yung specific na trabaho o kaya ay mandato naman ng OWA para hindi po malito ang ating mga kababayan. Kasi madalas, saan ba ako pupunta? Sa OWA ba? Sa Carig ba? O pupunta ako sa DMW? Kasi medyo yung iba nagkakaroon na ng kalituhan kung ano ba ang kanila dapat na lalapitan. Ma'am Virsi. Actually, ang Overseas Workers Welfare Administration ay nananatiling lead membership agency. When we say membership agency is ang mga umaalis na OFWs that whose contracts are being processed by the DMW ay kailangan pa rin magbayad ng $25 that is valid for 2 years. And nananatili pa rin ahensya under Republic Act 10801 na ang pangunahing mandato is siguraduhin maging maayos at maging maayos ang pagtatrabaho ng OFWs sa ibang bansa, ensuring that the welfare and protection, and of course, yung pamilya dito sa Pilipinas ay binibigyan ng pag-alalay at tulong, nakakarampatang tulong. At siya pa rin yung agency na binibigyan ng, lalong pinaigti yung pagtugon doon sa mga problema ng OFWs, especially those who are repatriated on emergency situation, kung saan mas mabilis, maagap at tumutugon ng direkta ang OWA in terms of financial needs ng ating mga distressed OFWs. So, ibig sabihin, mas napalawak at mas napalakas yung pagbigay ng serbisyo at assistance sa ating mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na sila ay isang OWA member. So, membership po yung sa inyo? Yes. Kailangan member siya ng OWA. So yung mga sinasabi nating TNT ay hindi sila pwede, hindi sila ma-acknowledge ng ating program sa UWA. Doon pumapasok po ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Okay. So yung mga undocumented po ay kinekater namin, no? Whether documented or undocumented, kahit ano pong estado po nila ay tinutulungan natin sila. Okay.
So ayan, siguro yung ibang mga concern kanina na hindi pa nadidiscuss ni Atty. Abang ay mamaya po ay i-discuss po natin. Bigyan daan muna natin ang katanungan mula sa ating mga kasamahan. Of course, Sir Rodel Ordilios ng RBC. Maraming salamat, RD, kay Atty. Abang at kay Ma'am. Speaking of undocumented, yun doon muna ako mag-base doon sa unang tanong ko. Tapos yung isa mamaya, sir. Meron pa tayong record at paano natin nalalaman na si Benji De Iro is undocumented OFW pa? Kasi saka lang natin malalaman, sa tingin ko, Kapag may problema na Correct. sila. Yes, correct. Pag may problema na yung OFW, saka lang lalapit sa inyong pong ahensya. Ang tanong, paano sila nakakaalis? Yes, correct. Papunta ng ibang bansa kung wala naman pong dokumento, as being uttered by Atty. a while ago, na dapat dokumentado lahat ang alis. Correct. Yes, very good question, sir. Unang-una, bakit kaya nagiging undocumented ang isang OFW? So marami kasing paraan para umalis sa bansa, no? Unang-una, yung ginagamit nila ay yung tourist visa. Okay? Yung tourist visa, madali lang kasing makakuha ng visa, no? Kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, for example, sa Dubai, no? Kung gusto mong mamasyal, ay napakadaling kumuha ng tourist visa. And may mga workers din tayo na may mga kamag-anak o may mga kapatid sa ibang bansa. So ginagamit nila yung opportunity para makarating doon, ano? So i-sponsoran lang sila and kukuhanan sila ng visit visa para makarating doon sa ibang bansa. At pagdating doon, ay doon na sila maghahanap ng trabaho, no? So ang ginagawa nila bago mag-expire yung kanilang visa, sila ay nag-exit sa ibang country, no? Exit sila sa ibang country, then after few days babalik na naman sila doon sa lugar na gusto nilang pagtrabahuan, no? And another one is yung iba kasi ay nagiging biktima ng human trafficking saka illegal recruitment, no? Yung mga illegal recruiters and traffickers, gumagamit sila ng mga fake documents. And sila ay nakakalusot sa immigration, Nakakalusot sa immigration using fake documents. And yung iba naman ay gumagamit ng backdoor exit. Ang dami nating backdoor dito sa Pilipinas. We have the Palawan, no? Palawan going to Balabac, going to Malaysia. No? Going to, then we have the General Santos City going to Indonesia. So we have a lot of backdoor exit in the Philippines, no? So that is why marami po sa ating mga kababayan na undocumented, no, na hindi na dumadaan sa tamang proseso. So tama ko kayo, that's the time na malalaman natin na undocumented sila pagka sila ay nagkaroon na ng problema. Yes, Sir Rodel. May dadagdag si Ma'am On the Mercy. part of OWA, when do we say or how we can establish whether or not documented siya? Merong nananatiling database system ang OWA na kung saan you can verify yung status of membership or ma-verify mo kung OWA member siya, na pag tinype mo the full name, lalabas yung pangalan, the record of membership. Pag wala, negative, that is the time that we have to refer to the DMW for records verification. Yes. Actually po, if I may add, yes, Sir Oliver, actually ang DMW is maintaining a database of all documented workers natin na lumalabas. Makikita doon sa ating database kung kailan sila na-process at makikita mo rin doon kung kailan sila lumabas sa bansa. Kasi bago sila lumabas, kailangan muna nilang dumaan sa ating Labor Assistance Center and eventually dadaan din sila sa immigration. So pagka nakalabas na sila, mare-record na doon na sila ay nakalabas na sa Pilipinas. So both, kung wala sa database ng OWA at wala din po sa inyo, that means undocumented daw talaga undocumented na po yan. Sister, may follow-up pa muna, tapos mamaya si Bobo Marvin. Yung doon sa, concern ako doon sa livelihood. Okay. Halos lahat ng government agencies natin nagbibigay ng livelihood program. Ang tanong ko, attorney, paano niyo
masisigurado na ang ibinigay ninyong pondo together with OWA is masusustain ng OFW para hindi na bumalik doon. Sometimes kasi, nagbigay ang gobyerno hanggang bigay lang, wala na yung monitoring. That's Yes. why hindi po nasusustain Yes. yung purpose of that project, Attorney. Actually, sir, nandito yung ating reintegration officer. Actually, I think 3 weeks ago, nag-conduct ko kami ng monitoring. So, minomonitor din po namin yan. No? Hindi lang basta bigay ng bigay ang gobyerno kasi sayang lang din naman kung hindi natin... oo. So, dapat i-monitor din natin kung ano ba ang nangyari doon sa mga cash assistance na binigay sa kanila. So, meron po kaming monitoring system regarding that. Sa part ng OWA, ma'am, As a mechanism in ensuring that the assistance we have given to the OFWs, especially if this is a livelihood program, since we are always in collaboration with the LGU and the Department of Trade Industry, and they have the competence to monitor, provide business counseling, coaching, and mentoring. We provide them the list of those availees that's why we are in partnership with the PESO managers. We have our migrant help desk to also provide the kind of assistance to the OFWs we have assisted. Likewise with the DTI. Remember, every LGU have its negosyo center. And they are the one conducting yung entrepreneurial development training seminar. And more often than not, we do conduct at the LGU facility. okay. That's how we are getting closer in terms of partnership and collaboration with the LGU and DTI. Okay, so nasusubaybayan yung kanilang mga livelihood programs. Si Bombo Marvin? Yes po, good morning po. Nabanggit nga kanina yung about sa undocumented na mga overseas Filipino workers po natin. At isa nga po sa nakikita dyan is yung iba gumagamit ng ibang paraan para makapunta sa ibang bansa. Samantalang yung iba is dahil sa illegal recruitment. Pero kumusta po ba kasi ngayon yung yung process sa pagproseso doon sa mga documents po nila para sa ganun sumunod doon sila doon sa tamang proseso sa pang-ibang bansa or yung pag-apply ng trabaho sa ibang bansa? Sir. So, ang tanong niyo po is kung yung paano na yung proseso po kung Paano kasi yung proseso? diba, parang umiiwas sila sa mahabang or dun sa mga Yes, komplikado ba na proseso. pag-process ng mga documents na kailangan. yan kasi ang problema sa ating mga kababayan minsan ay Gustong shortcut. gusto nila yung shortcut, no? So wala naman minsan yung shortcut ay hindi nakakabuti, ito ay nakakasama, So kami po sa Department of Migrant Workers is lagi naming pinapaalala sa aming mga would-be applicants, yung mga gustong mag-abroad, na umiwas sa mga proseso na maiiksi. Kung maaari lamang ay mag-apply sila sa mga lisensyado na mga recruitment agency at wag silang mag-apply basta-basta sa mga tao na nakikilala lang nila kung saan-saan. At iwasan din po nilang mag-apply online, yung mga nakikita sa Facebook dahil ang dami-dami hong mga scam sa Facebook. Ako na-scam din ako sa Facebook eh. 'Di ba? So lahat tayo na-scam din, 'di ba? So they should avoid applying with any entity na hindi naman registered sa DMW. At ang ginagawa ng DMW para maiwasan ng lahat ng ito, para hindi sila mabiktima, is that we are continuously, kami po ay nagbibigay palagi ng mga paalala o mga advisory sa aming website na mag-ingat, mag-ingat sa mga illegal recruiters. And another program that we do is that we conduct information dissemination. So nagpupunta po kami sa mga grassroots level, sa mga barangay, sa mga municipalities and cities where we conduct the anti-illegal recruitment seminar.
So, to inform the public of the advantages and disadvantages of going abroad. Yes po. Along that line, paano po ba ma-identify or malalaman ng isang ito nga po, aplikante na yung legal or kaya ay may kaukulang permit yung isang recruitment agency na mag-process na ng application ng mga aplikante for OFWs? Okay, so meron po tayong database ng mga recruitment agency sa buong Pilipinas. And aside from the database natin, meron din tayong listahan ng mga recruitment agency na nag-ooperate within the region. Okay, so bago mag-operate ang recruitment agency in the region, dito sa region 2, for example, we conduct inspection. Nag-ini-inspect namin yan. Hindi sila pwedeng magkapag-conduct ng recruitment hanggang hindi natatapos o hindi na i-issue yung kanilang authority to operate a branch office. And ang isang advice namin sa mga aplikante, kailangan bago sila mag-apply o magluwal ng pera sa isang tao, kailangan muna nilang alamin kung yung tao ba ay lisensyado o konektado ba ito sa isang recruitment agency. So yun ang unang-unang gagawin, i-verify muna yung recruitment agency kung ito ay legal, at pangalawa, i-verify din kung yung tao nakausap ninyo kung ito ba ay manager ba ito o empleyado ba ito ng isang recruitment agency. Otherwise, baka naman nakikipag-usap kayo sa ahente o kaya sa scammer na hindi naman ito connected sa isang recruitment agency. Dahil napakarami pong mga recruiters na sinasabi nila na sila ay connected sa recruitment agency, pero pag verify mo ay hindi pala sila konektado. Along that line, attorney, paano yung means of verification? Meron po bang, halimbawa, permit number ba o doon sa mga dokumento ay may logo ba na para sa DTI, di ba? Kung ICC logo, makikita mo talaga kung fake or hindi. Itawag ko nila sa amin, kung malayo sila, itawag nila sa amin. Kung nandito lang naman sila, pwede nilang puntahan yung aming opisina. I-verify po natin yung isang tao. Malalaman natin, may database po tayo kung siya ba ay konektado o hindi. Sa national level, yung main office ng mga recruitment agency, meron tayong listahan lahat ng mga opisyal from the president down to the pati nga yung mga janitor, mga gwardiya, nakalista ho yan sa DMW, Okay. Si kasamang Josette yung nag-raise ng kamay kanina, kasamang Dina, siya muna. Tapos parang may isa dito, and then mamaya si kasamang Dina. Okay, sige. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sir, what if yung OFW po is documented umalis dito from the Philippines? Nauuso po ngayon yung cross-country. So, documented pa rin po ba sila kung pupunta sila sa ibang bansa? Kunyari, UAE sila ngayon, nasa Canada na sila. Documented pa rin po ba sila yon kahit hindi sila dumaan? Ayaw na lang bumalik ng Pilipinas kasi daw maproseso. And then, pag bumalik po sila ng Pilipinas, ano po yung kailangan nilang gawin o pagdaanan? Kasi yung iba natatakot bumalik kasi sabi nila, naging undocumented na. Hindi, aside from that, madami daw silang babayaran. Ganun ba? Actually po, magandang question din yan. Kasi isa din sa mga naging problema during the POAA days pa, Sir Oliver, yung cross-country. Dahil ang daming nabibiktima din dyan, for example, yung Hong Kong, Taiwan, tapos may mga nag-alok sa kanila going to Canada, for example. Yung mga nag-aalok sa Australia ng mga fruit picker, mga ganon. Turn out na fake pala yung mga nag-aalok sa kanila ng trabaho. So, ang question kanina is kung documented ba sila. Once na umalis sila dun sa kanilang bansa na pinagtatrabahuan, hindi na natin sila namomonitor So, halimbawa, from Dubai, nagpunta sila sa Croatia, for example. May mga kakilala akong ganyan na galing sa Oman, galing sa Qatar, ay pumunta ng Croatia, pumunta ng Europe, So, dapat nilang gawin ay puntahan nila yung ating pinakamalapit na Migrant Workers Office. O kung wala man Migrant Workers Office, meron tayong embassy para mag-report doon at ma-document sila. Kasi pag once na umalis yung mga yan,
ang record lang natin is, for example, nasa Saudi sila, ang record lang natin is Saudi. Saudi, no? oh. So pagka biglang nawala yung communication nila sa family nila, pupunta yung family sa amin, hindi na namin makontak yung kamag-anak namin. So ang may bibigay lang namin na address is yung kung ano yung mga naka-record doon sa una niyang pinagtrabahuan. So we advise them, no, kung hindi man makontrol yung third country recruitment na yun, we advise the worker to document themselves, no? Para magkaroon din sila ng protection. Okay? So ang unang-una nilang gawin, magpa-verify sila ng contract, and then they should also pay their OWA membership. No? Yung pangalawang tanong ho niya, pagbalik to, pag gusto na nilang bumalik po, ano po malaki daw po yung babayaran. Kaya parang ayaw nang bumalik, attorney. Wala po tayong magagawa dyan because that is yan That is po the kasi law. ang ating patakaran na actually ang gusto nga talaga ng gobyerno natin is kailangan bumalik muna dito para ma-document properly yung Process. ating mga OFW. No? Okay. Actually, Yes, Ma'am okay. Vircia. Based on my experience when I was posted abroad, once they get the contract from the Ministry of Labor of that country, they just visit the MWO or formerly the POLO for contract verification. So, tatatakan nila yung kontrata nila, ipoprocess, and immediately they submit themselves for OWA membership. And that becomes, sila ay documented. So, in the case dun sa, if you remember, hindi na lang ako mag-set an example. That's why you will notice, yung mga nasa United Arab Emirates, yung usual practice nila na saka lang sila dadaan sa POLO or sa MWO para magpa-contract verification because at the same time, dahil kukuha na sila ng OEC, and at the same time, pauwi na rin sila uwi sila ng Pilipinas. And once dala-dala na nila yung OEC nila, umuwi na sila ng Pilipinas, they don't necessarily go to or visit the MW or the MW or before the POEA para magpa-document kasi they have already a verified contract and they have already the OEC. Ang ano naman, ang negative effect naman nun, meron tayong isang case, actually namatay siya, Dubai, accident, pauwi na sana siya ng September, pero may nangyari July. Yung August sana, yun yung schedule niyang pumunta ng MWO para ipa-verify yung contract, kumuha ng OEC, at uuwi na siya. And that should not be the way of doing it. Pag nakuha mo na yung kontrata mo sa Ministry of Labor, nagtatrabaho ka na, you must go immediately to the MWO for contract verification. Para sa ganun, magbayad ka na rin ng OWA membership mo, magiging documented OFW ka na rin. So, paalala ito sa Yes. ating Yes. mga Kaya hindi siya kababayan. nakakuha ng death benefits Yes. kasi hindi siya nagpa-verify ng contract, hindi siya nagpa-member ng OWA. Doon sa Abu Dhabi. Marami kasing naiengganyo sa mga matatamis at saka siyempre Yes. mga nakakalulang mga offers sa ating mga OFW. Sir Benji, tapos mamaya si kasamang Dina. Yeah, good morning kay Ma'am Britzy. If we remember right, as early as the 1980s, when we started exporting labor, parang nangunguna noon mga engineers, construction workers, boom! Ang construction business sa Middle East in Yes, particular. Middle East. And then followed by nurses, and then of course yung mga domestic engineers natin, ayaw ko silang tawagin na domestic helpers. Domestic engineers, and then other Skilled mga workers. trabaho na. Lately, ma'am, being the membership sector ng Leading agency. yeah, oo. Ano yung ngayon? Ano yung trend ngayon? Ano sa labor force pie yung pinakamarami na lumalabas ngayon? What sector? Is it the construction workers, the factory workers, according to your data?
Ma'am Ritzy. Yeah. I think we have to ask from DMW. Attorney Abang kasi sa kanila yung employment. Okay, sige, may follow-up ko mamaya. Yes, Sir Benji. Actually, the data is in Manila. Sila po yung nagkukan ng data natin as to the Sector. category. Sa region, ang pinakamarami, bumubulong yung isang kasama pa doon. Well, the domestic helper pa rin po ang napakarami dito sa ating region. No? Yeah, there are also the sector that usually seek assistance sa atin. Yes. Yung mga domestic helpers. Mga domestic. Not so much on skilled workers and professionals. That means to say they are the most vulnerable sector. Okay, sir, last question na. Dun sa remittances, we always speak about remittances, kaya bagong bayani ang mga overseas workers because of the remittances. Now, gusto kong tanungin kung saan ba yung mga sources ng remittances na ito? In what form? And then, do we have an estimate na amount or amount na naibabalik o naibibigay ng agency nyo sa National Treasury? Well, Sir. I think, Sir Benji, I'm not in the position to answer that. Siguro yung ating main office na ang makakasagot dyan. So, sa region, wala pong data as to the remittances. So, kasi centralize po kasi yung kwan eh. Actually, the Bangko Sentral ng Pilipinas, normally, nagbibigay ng status of remittances, how much for the year, how much have they were remitted to our country. Just for now, as of 2023, based from BSP report, 33.5 billion in 2023. Yes, and that is 2.9% growth from the 2022 32.5 billion. So that comes from BSP. Sometimes PSA also ay nagbibigay din ng ng report regarding annual remittances from abroad. And the highest remitting country is United States of America. Kasamang Dina? Hello po, good morning. Follow-up ko lang doon sa question kanina ni kasama Marvin regarding illegal recruitment. Panay-panay po yung ating IEC regarding these legal activities. Meron pa rin po ba talaga na nakakapanloko at naloloko ng illegal recruitment? Hanggang saan sila nakakarating, sir, based doon sa mga reklamo na nare-receive natin? Well, sa gusto man natin po, marami pa ring illegal recruiters, no? Minsan kasi yung ating mga aplikante, yung ating mga kababayan ay they are not well informed, Hindi sila. That is why we continue doing information campaign. Kaya lang marami pa rin talaga yung mga hindi nakikinig, no? Na matitigas pa rin talaga ang ulo. Okay, so yung ano ba ulit? Saan daw sila nakakarating? Saan sila nakakarating? Nakakalabas ba sila? So may mga nakakalabas talaga mahirap kasing magbanggit ng dahil may mga kakuntsaba din yung ating mga illegal recruiters, no? So may mga tao din na tumutulong sila from the government, no? Na para mapalabas, may mga binabayaran sila, no? Para mapalabas nila yung mga aplikante. Okay, so I think marami na rin din ginawa yung isang ahensya ng gobyerno natin para maalis yung mga empleyado na gumagawa ng mga kalokohan, no? Especially doon sa mga backdoor exit natin, no? So ang advice talaga namin is apply, no? They should apply with license or a legitimate recruitment agency lamang. Dahil diyan lang po sila
pwedeng makaiwas, no, sa pagiging biktima ng illegal recruitment. At kung nakapagbayad na sila, ay mas mapadali yung paniningil, ano, kung sakali mang hindi sila makaalis, kilala natin at alam natin kung sino yung pwede nating habulin. And in our experiences kasi kaming mga kliyente o na mga biktima na pagka tinanong namin kung anong pangalan ng illegal recruiter, hindi ho nila masabi. Okay? Pangalan lang ang alam nila, hindi pa nila alam yung apelyido. And kung tanungin mo kung ano yung address ng kausap nila, hindi rin nila alam. So, all this information ay very important, very crucial. Kasi pag ikaw ay nag-file ng kaso sa korte, kailangan po natin talaga yung complete name and complete address. Otherwise, hindi po yan mafa-file ng ating prosecutor. Dahil hindi nila mahagilap o saan nila ipapadala yung notice, saan nila ipapadala yung subpoena. So, these are very important things na to take note pag ikaw ay nag-a-apply. Dahil marami pong illegal recruiter na nakikipag-usap lamang sa Jollibee, no? Sa SM, sa mall. No, based on our experience, nung ako ay nasa Manila pa, halos karamihan sa mga nahuhuli namin mga illegal recruiters ay sa mga fast food chain and dun sa mga malls, no? Sa Robinson, sa SM. Okay? So, pinapaalalahanan natin yung ating mga aplikante na mag-ingat at mag-verify. No? Napakadali lamang mag-verify. It takes you around how many minutes lang. No? I-check nyo lang sa website ng DMW o kaya itawag nyo sa amin para ma-verify natin maigi kung yung inyong kausap ba ay legit ba ito o totoo ba ito, no? Para maiwasan na natin yung pagiging biktima dahil marami sa atin ng aplikante ang naglalabas ng pera na yung iba ay nangungutang tapos ibabayad lang pala sa mga tao na hindi karapat-dapat. Yes, meron excuse me, binenta na yung mga kalabaw, yung mga kagamitan, ano, yung mga sasakyan para lang may pambayad sa illegal recruiter. Okay? Yes, sir. What about yung nasa legit na mga placement agency siya nag-apply, but then hindi tugma yung contract? I mean, yung pinirmahang contract ay ganito yung amount na pasahod sa kanya sa abroad, pero pagdating doon, hindi yun yung ibigay, nasunod. Okay. So, paano naman ang habol ng isang empleyado doon, sir? Okay po. Pagka nakaalis na po yung ating worker at nandun yun na siya sa trabaho niya, sa example, nasa Saudi na siya, no? At nakalagay sa kontrata niya ay $400 sa kanyang sahod. Pero nung sumahod na siya, naging 200 na lang. Okay, so ang una niyang gagawin ay puntahan niya o i-report niya ito sa pinakamalapit na migrant workers office natin, no? And kung nakauwi na siya ng Pilipinas, ay maaari ho siyang pumunta sa aming opisina, no? Para mag-file ng money claims, no? Para masingil natin yung dahil lumalabas na contract violation po 'yan, no? And not only a contract violation under the law, ito din ay tinatawag na misrepresentation under the DMW rules and regulations. So subject po ito ng administrative action against the recruitment agency. Okay. Mamaya siguro kasamang April at kasamang TJ ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan hinggil po sa mga programa ng DMW at OWA dahil nasa ating linya po ang ating po pag-asa at ang OCD. Atin lang alamin ang lagay ng panahon ngayon dahil medyo nakakaranas pa rin po tayo ng epekto ng bagyong si Enteng. So, nasa ating linya si kasamang Romeo Aganal ng Pag-asa Northern Luzon Bureau sa ating lagay ng panahon. Sir Romy, magandang umaga. Sa aking kababayan, sa aking pong
sa bagong itong nakalabas sa land mass na so sa West Philippine Sea. Kanina ang City of Norte. Ito yung Pag-asa at ng Office of the Civil Defense kasi inaabangan din ho ito ng ating pong mga kababayan, lalo na yung ibang mga bayan pa rin po natin, particularly ang Calayan, ay nakataas pa rin po ang tropical wind signal number 2, I guess. Ewan ko kung bumaba na. Yan yung latest kasi kaninang umaga. And in fact, yung ibang mga areas po natin, wala pong pasok or suspended ang klase sa elementarya dahil po sa nararanasang bagyo. So, ayusin natin. Nasa ating linya naman ang Office of the Civil Defense, si Ms. Shine Asuncion, upang alamin natin ang update mula sa kanilang tanggapan, partikular sa ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ms. Shine? Hello po sa lahat. Base po sa monitoring ng Cagayan Valley DRRM Council through the Office of Civil Defense, may reported na po tayong 220 families composing of 871 individuals na affected po from the provinces of Cagayan, Isabela, and Quirino. And with regards naman po sa status of roads and bridges, may 7 bridges po sa Isabela at 4 sa Quirino na hindi po pwedeng madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan po dahil po sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na naranasan this past few days po. Sa Isabela, kasama po dyan ang Maluno Sur Overflow Bridge sa Benito Soliven, Alicaucao Bridge sa Kawayan City, Gukab at Anakwanan Bridges sa Etxague, Addalam Overflow Bridge sa Jones, Turod Banquero Overflow Bridge sa Reina Mercedes at Sinaongan Overflow Bridge sa San Agustin. Hindi rin po madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang San Francisco Spillway sa Aglipay, Quirino, Manglad Overflow Bridge sa Mandela at Sitio Bulan at Santo Tomas Bridges po sa Saguday. So far po, wala pong reported na untoward incidents or casualty at maging damages po on agriculture and infrastructure na nare-receive pa ang office po as of this time. Sa cancellation naman po ng classes and work, meron pong na-report ang ating LGUs, ang Batanes, Cagayan, nag-cancel po sila ng classes from primary to secondary po. Kabilang po dyan ang Isabela and ang Quirino po at Nueva Vizcaya ay all levels po hanggang tertiary. Sa suspension of work naman po, may province-wide suspension po ang Isabela at Nueva Vizcaya at sa Cagayan po si Peña Blanca, Calayan at Sigataran pa lang po ang meron pong mga suspension sa public and private offices po. So far po, yun pa lamang po yung latest update from the OCD, Ma'am Sir. Meron bang mga na-evacuate sa mga oras na to? Yes po sir, sa kasalukuyan po meron tayong 194 families composing of 731 individuals na nasa evacuation center po mula po yan sa bayan ng Bagao, Claveria, dito po sa Cagayan at sa Alicia, Cabatuan, Aurora, Etxague, San Guillermo at Kawayan City po sa Isabela, pati na rin po sa Mandela at Cabarogis, Quirino, sir. Oo. Yung atin pong main road, yung pong Maharlika Highway, papunta at palabas po, lalong-lalo na yung palabas papunta po sa Maynila kasi lagi pong tinatanong yan, bukas pa rin po ba? Yes po sir, as far as yung mga national roads and bridges po na is concerned, wala naman po tayong problema, wala pong reported ang LGUs, lalong-lalo na po dito sa part ng Nueva Vizcaya. Maraming salamat, Ms. Sunshine Asuncion ng ating Office of the Civil Defense. Balikan nga ho natin ang linya ni Sir Romeo Ganal, ang weather specialist ng Pag-asa Northern Luzon Bureau. Sir Romy, kumusta po? Sir Romy?
Ayan, mukhang hirap makapasok ngayon ang pag-asa no, ng atin pong bansa. No? Subukan ulit natin. Sir Romy Ganal, kumusta po? Yes, Doc Oliver. Pasensya po at nawalan tayo ng connection kanina. Muli, tutuloy natin yung sa update kay Bagyong Sienteng. At currently, nasa karagatan na nga po siya o coastal waters ng Lawag City, Ilocos Norte, base sa ating pong datos kaninang alas 7 ng umaga. At patuloy po itong gumagalaw patungo sa may West Philippine Sea. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon. In particular, signal number 2 dito sa may Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, sa mga probinsya ng Abra, Apayao, northern at western portions ng Kalinga, western portion nitong mainland Cagayan, mga munisipyo ng Piat, Santo Niño, Camalanogan, Tuao, Pamplona, Rizal, Claveria, Lasam, Apari, Ballesteros, Abulug, Alakapan, Sanchez Mira at Santa Praxedes. Kasama rin dito yung mga isla natin sa Babuyan Islands tulad ng Dalupuri at Fuga Island. Sa mga lugar na may nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2, asahan pa rin po ang panakanakang bugso ng hangin na maaaring magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Signal number 1, ang nakataas naman sa lalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ibugao, northern portion ng Benguet, sa lalawigan ng Batanes at nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Hilaga at kanlurang bahagi ng Isabela, mga munisipyo ng Divilacan, Santo Tomas, Alicia, San Mateo, Aurora, Santa Maria, Quezon, Ramon Nagilian, Rojas, Luna, Delfin Albano, City of Kawayan, San Pablo, Ilagan City, Angadanan, Benito Suliven, City of Santiago, Tumawini, Cabagan, Reina Mercedes, San Manuel, Cabatuan, Quirino, Gamu, San Isidro, Malig, Cordon, Maconacon at Burgos, at sa northern portion ng Nueva Vizcaya sa mga munisipyo ng Ambagyo, Bagabag, Villaverde, Jadi at Solano. Sa mga nabanggit po natin na mga lugar na nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon ng minimal to minor threat to life and property. Sa ating pong tinataya naman po mga pag-uulan ngayong maghapon, asahan pa rin ang mahina hanggang katamtaman at kung minsan ay malakas sa pag-ulan sa ating pong rehiyon, dulot pa rin nitong bagyong si Enteng. At meron din tayong mga naka-issue na mga rainfall advisory, kaakibat ng ating pong umiiral na sama ng panahon. Pinapaigting ng ating bagyong si Enteng ang ating umiihip na southwest monsoon or habagat, at asahan maaaring magkaroon ng malakas na bugso ng hangin ngayong araw sa mga nasa areas ng Nueva Vizcaya at Quirino na dulot naman ng ating pong na-mention na southwest monsoon. Kaninang alas 2 ng madaling araw, meron din tayong tinatayang minimal to moderate risk ng storm surge na maaaring mag-occur within the next 48 hours sa ilang bahagi o coastal areas ng Cagayan tulad sa mga baybaying dagat ng Abulug, Apari, Ballesteros, Bugay, Calayan, Claveria, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Praxedes at Santa Teresita. Kaugnay din ng ating pong masamang panahon, meron tayong nakataas na gale warning sa Hilaga at eastern seaboards ng Northern Luzon sa mga baybaying dagat ng Isabela, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at sa Batanes. Ang ating pong susunod na update para sa bagyong si Enteng ilalabas natin alas 11 ngayong umaga. Yan po ang latest, Doc Oliver. Maraming salamat, Sir Romeo Ganal ng Pag-asa Northern Luzon Bureau. Siguro sa mga susunod na oras po ay aalamin pa rin natin ang update hinggil sa bagyong si Enteng. Manatili po tayong mag-ingat sa atin pong mga pinupuntahan ngayong araw na ito at narinig ho natin yung mga warning mula po sa ating pong DOST Pag-asa. Balikan ho natin ang ating mga panauhin dito sa ating programang Kapihan sa Bagong Pilipinas at ngayon ay bigyang daan natin ang katanungan mula kay kasama April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas. Thank you, Sir Oliver. Good morning po, RDs, RD Abang and RD Tamayamang. Ngayon po itong may kaugnayan naman po sa atin pong, mayroon kasing programa ang mga provincial government sa pagpapalipad o di kaya pagtulong sa mga magsasaka, mga kabataang magsasaka o mga magsasaka
para po makapunta ng abroad, particular na po ng South Korea. For example po, meron din po sa provincial government ng Cagayan, meron din po sa Isabela, tuloy-tuloy yung kanila pong programa. Paano po mapasok ang atin pong mga opisina dito sa programang mga ganito pong programa sa kabuuan? Kasi po may mga lumalabas na report na pag nakarating na po sila roon, nagti-TNT na po sila at umaalis na sa programa. Sa kabuuan, paano pumapasok ang atin pong mga opisina? Thank you, sir. Yes, actually, gustong-gusto kong i-discuss po yan. Ano? Buti na lang tinanong ninyo. Siguro ang ibig nyo sabihin, ito yung mga seasonal workers. No? So, ang seasonal worker program po, ito sa South Korea ito, no? It's a LGU prerogative po ito. So, it's not a prerogative of the DMW. No? So, wala pong control ang DMW dyan sa mga seasonal workers na yan. Dahil ito po ay programa ng ating LGU with the LGU of South Korea. So tama kayo, yung sa provincial office ng Isabela, nagde-deploy sila ng seasonal. And meron din tayo dito sa Lalo, no? Lalo, Cagayan. Nagde-deploy din sila ng seasonal workers. So, kaya po pumasok ang DMW at ang OWA dahil may mga marami pong report, no, ng mga abuses ng employer against dun sa ating mga seasonal workers. So that is why lahat po ngayon ng seasonal workers na bago umalis ay kailangan munang iproseso yung kanilang papel sa Department of Migrant Workers para ma-issuean sila ng Special Exit Clearance o yung tinatawag na SEC, no? Hindi po ito katulad ng Overseas Employment Certificate na OEC na ini-issue natin dun sa mga documented workers natin. Sa mga seasonal workers po ay special exit clearance po ito. To inform the Bureau of Immigration na itong mga taong paalis na ito ay mga seasonal workers. Kasi nung bago pa yung seasonal workers na yan, marami sa kanila yung yung mga na-hold, no? Na-offload sa airport nung unang panahon. Pero ngayon na kasi ay dumadaan na sila sa DMW saka sa OWA. So dahil may mga abuses kasi na nangyayari, so for their own protection, nag-decide ang Department of Migrant Workers and OWA na bigyan ng protection yung ating mga seasonal workers. Okay, so ang OWA po ay nag-i-issue ng kanilang membership. Mamaya i-discuss ni Director Birsi kung ano yung mga benefits na pwede nilang makuha as OWA member. And doon naman po sa mga nagti-TNT, well, nandun po yung ating embassy, may embassy tayo and meron tayong Migrant Workers Office na tumutulong din sa kanila, doon sa mga nagti-TNT. And I think the LGU na nag-deploy is also doing their part, no? Para matrace ko, matulungan din yung mga nagti-TNT. Kasi usually yung seasonal workers is mga 5 months lang yan. No? So they are not regular contract workers. Hindi sila katulad ng mga natin, mga OFW natin. Seasonal worker lang. And LGU and through their Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office, sila yung nagpa-facilitate dyan. Okay. No? Okay? Ma'am, sa OWA daw po. Sa OWA, oo. Actually, only this year that started na they were allowed to become register with OWA membership with the condition, with the requirement, basic requirement of endorsement from the DMW. Meron silang binibigay na certification of exit clearance. That means to say they have complied with all the requirements and that ultimately they can be registered under OWA. However, it's a 6 months contract of employment,
And yet, the validity of their membership is 2 years. Okay. Still valid for 2 years. They can, as a general rule, once you become an OWA member, you are entitled to all the benefits, assistance, and programs that is being accorded to them based on guidelines, rules, policies of OWA. And when I consulted yung in charge sa PGO Isabela, yung schedule, kasi 6 months yan eh, very tempting talaga na mag-TNT sila. Una, 6 months lang, konti lang yung kinita nila, baka hindi pa sila nakabawi, so something like that. Kaya pala tinawag na seasonal workers because after 6 months, itong September, papasok ang winter, mahirap kasi magtrabaho bilang farm workers during winter, hindi mo kakayanin. So they have to take their vacation muna. And for, I think, 4 to 5 months, they can, after that, they can come back pag pasok ng spring or mid-spring. So pwede na naman silang mag-process ng documents. However, since their OWA membership is still valid, they can just, they don't need to come to us anymore. Ang i-work out na lang nila yung visa nila, employment nila with the DMW. So, ganun ang nangyayari. Okay. Sige, last 2 questions na lang siguro. Si Kuya TJ, tapos mamaya si Ate Jeanette. Thank you, sir. At lulubos-lubusin ko sa ito. Sir, doon sa since nasa under po ng DMW po yung National Maritime, kumusta po yung mga marino natin na biktima po ng Houthi? At balita po natin, taga rito po ata yung leader nila dito sa Region 2. Any assistance po na ibigay? Sir, actually, alam ko ang Manila office yung nag-aasikaso sa kanila, no? And kung yung sinasabi ninyo na taga Region 2 yung isa sa mga biktima, sa ngayon po ay wala pa naman pong pumupunta sa amin, no? To seek assistance. Kung taga Region 2 man siya, ang alam po kasi namin na once na nandyan na sila, may mga sumasalubong po kasi sa Manila sa kanila eh, no? And right then and there, meron na silang mga assistance or mga cash assistance na binibigay sa kanila pagdating pa lang nila sa airport. And yun nga, sa ngayon po wala pa kaming balita na yung isa pala sa mga biktima ay... Actually, they are from Nueva Vizcaya. Yes. Actually, the ship captain is from Nueva Vizcaya. Yes, sir. 3 sila. That was referred to us by the provincial government of Nueva Vizcaya, yung OFW Welfare Center. And during that time, actually, nabigyan na rin natin sila ng pangkabuhayan program. We have visited them. Nag-undergo na rin sila ng stress debriefing. Initially, sa head office, nag-undergo sila ng stress debriefing. And hindi ko nakalimutan ko yung pangalan kasi kasama niya pamangkin. So there are okay naman na and they were able to get all their benefits. So pumunta na pala sila sa OWA. Sa OWA. Pumunta, parang tawag-tawag lang. And then we were able to monitor their conditions when they were still on site, na how they were rescued, and they were brought to Bahrain. MWO OWA assisted them in Bahrain. They underwent the protocol of medical checkup and got a clearance until they were repatriated back to Manila. And mismo din si Secretary Hans ang siyang sumalubong sa kanila sa airport. Sir, sa G2G naman, ito pong announcement po ng Saudi government na ibibigay na po yung mga bayad ng mga workers po natin na yung kanilang napasukan noon ay bumagsak yung mga negosyo, no? Kumusta po naman na yung mga workers po natin, lalong-lalo na sa ating region, may naka-avail na rin po dito? Sir, alam mo, actually merong nagpa-follow up sa amin noon. Actually, namatay na nga yung isang worker. No? So, ang nagpa-follow up na lang yung kanyang asawa. And continuous po yung aming follow up sa Manila
although may mga ilan na po yung mga nakakuha ng benefits, yung siguro ang sinasabi niyo yung Saudi Oger, mga ganun, ano po. May mga nakakuha na po ng benefits and hindi pa naman po lahat, no? Hindi pa naman po lahat nakakuha. Marami pa yung mga hindi pa rin nakakuha all over the Philippines. And yung merong isang nagki-claim dito sa Region 2 eh. Pero hanggang ngayon ay wala pa hong abiso ang kanilang company, no? Kung naipadala na ba yung cheque o hindi pa. So we are continuously monitoring and making follow-ups po, no? Doon sa Manila kasi sila po yung nag-aasikaso ng mga benefits. Kasamang Jeanette? Yes, good morning, Doc Oliver. Good morning po, RD. Medyo magka-relate yung aming katanungan ni Sir TJ. Ang sa akin naman po ay paano nag-work ang OFW, OWA, DMW, Polo, as well as other line agencies po ng DMW when it comes sa mga OFWs na talagang in danger yung kanilang buhay. Kasi nakita natin gaano kabilis umaksyon po ang mga ahensya na to. Nung nangyari po kay Pacheco na talagang buhos din po yung mga pagtulong sa kanya from there, pagdating niya dito, and up to the assistance hanggang ngayon. Ano po yung best practices ng mga agencies ninyo when it comes to, yun nga, yung mga talagang between life and death situation ng ating mga OFWs? Yung mga bagay na when our OFWs are in crucial situation, our mga boss natin sa head office, that includes the FA, OWA, DMW, sila yung nasa front line. Very limited yung information na bumababa sa atin. Because of may mga, what you call this, classified information na sa kanila lang yan para hindi, even the OFW, the biktima is advised not to discuss in media, in social media, even to their family, para hindi ma-disrupt yung operation. So, para mabilis yung tulong na igagawad sa kanya. So, that's how they work, our agencies involved in rescuing the workers. Even in Houthi, during the attack, we were not informed until it was done. Na it was the US Navy forces who rescued them. Nobody knew except our mga bossing lang. And although the workers knew about it, they were constrained to reveal on the ongoing operation. So ganun, para hindi siya ma-disrupt. And then, once they are secured, that's the time that the post, our overseas post, MWO, and the OWA would, of course, there is a procedure or a protocol that they observe. Only the head of mission will issue a statement. Walang manggagaling. Kung meron man sa aming mga counterparts, it's even limited. They could not simply issue any statement except the head of mission in that country, like the ambassador or the consul general, so something like this. So it is only then that we know everything, the information, once they arrive in the Philippines, because we need also to assist them from the airport to their home place, and the intervention that we need to give to them, like if there's there's a need for stress debriefing, the immediate relief assistance that they have to get para naman ma-alleviate sila, and of course, the family. And as far as I have noticed in Manila, once they are in Manila, the family are also requested or are also given the chance to go to Manila and stay in a best hotel that they can stay, and while waiting for the arrival of the OFWs and be reunited with this reunion of the family. And as far as OWA is concerned, they are even given time and accompanied to
go for malling, eating in best restaurants, and OWA will give them transportation and the hotel accommodation until such time that they decide to come home and be with their families in the community. Okay. So, yun po yung proseso. Sumesenya sa kasamang dina pero wala po tayong oras. Anyway, meron naman tayong sige, one last talaga kasamang dina. Meron naman tayong offline interview sa kanila mamaya. No? Okay, sige, kasamang dina. Gusto ko lang pumatanong, baka kasi hindi kami makatulog. Yung assistance po natin, meron bang mga affected na mga kababayan natin doon sa tension sa Lebanon, ma'am? O sir, ano po yung ginagawa ngayon coordination ng ating opisina for them na makareceive ng tulong mula po sa atin? Actually, recently, that's a good question because that's a recent situation na hindi affected din ang ating mga manggagawa sa Lebanon. Recently, we received a memorandum from head office that all repatriated OFWs will be provided immediate relief assistance. As of now, of course, they have the list, but as of now, we have not yet received any request from an OFW who just arrived or repatriated from Lebanon. So far, wala naman. Wala pa naman sa region. Okay. So, ayan mga kaibigan, ano? Marami pa sana. Actually, marami pang mga gustong itanong ang ating mga mamamahayag at saka ibahagi sana ang ating mga panauhin. Pero kulang po ang ating oras. But anyway, marami pa naman pagkakataon para i-discuss po ang mga programa ng ating DMW at ng ating OWA. Sa ngayon, bigyan natin pagkakataon sina Attorney Abang at si Mamba Virsi para sa kanilang mensahe sa ating mga tagapanood, tagapakinig, and of course, sa kanilang mga kliyente, ang ating mga OFWs at ang kanilang pamilya. Attorney Romelson Abang, sir. Yes, para sa ating mga manonood, sa ating mga OFW at sa kanilang mga pamilya, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta ninyo sa Department of Migrant Workers at ang ating partner na Overseas Workers Welfare Administration. Lahat po ng inyong mga problema pagdating sa inyong pagtatrabaho abroad, yung mga problema ng inyong mga pamilya, ay nandito po ang Department of Migrant Workers at ang OWA upang tumugon sa inyong mga karapatan at mga pangangailangan. At ituring po ninyong tahanan ng OFW ang Department of Migrant Workers. Kami po we will protect your rights and your welfare. So, sa mga problema po natin, kung may mga gusto ko yung idulog sa aming opisina, maaari po kayong pumunta o kaya tumawag sa amin at ipa-flash po namin yung aming mga telepono para kung kayo po ay nasa malayong lugar, ay hindi na kayo kailangang pumunta sa amin. Kontakin lang po ninyo kami. Kung hindi po kayo masagot sa aming tawag, pwede po kayong mag-text. Dahil po yung aming hotline kasi medyo busy din paminsan-minsan. Pwede po kayong mag-text na lang o tumawag sa aming landline kung hindi nyo makontak yung aming cellphone number, para ma-address po natin lahat yung inyong mga problema. Okay. So maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. OIC Regional Director Attorney Romelson Abang ng DMW Region 2 Force, Ma'am Virsi Tamayaw. Yes. Again, nagpapasalamat tayo sa mga nanonood at nakikinig sa ating programang ito. And of course, nagpapasalamat tayo sa PIA at sa ating mga media practitioners, kahit papano ay naiparating natin yung mga impormasyon na nakadagdag para sa kaalaman ng lahat at bilang isang guide on what to do, especially pag may mga problema. Ang masasabi ko is, pagkapag may mga problema kayo, kahit simple lang yan, ilapit agad sa ating tanggapan kasama ang Department of Migrant Workers.
We have our sub-offices in Nueva Vizcaya, in Quirino Province, in Santiago, Isabela, and Ilagan, Isabela. Ilapit nyo yung mga problema nyo. We have our hotlines. You can even call our national, international hotlines, yung 1348. Para sa ganun, ma-actionan agad. Una kasi, meron din kaming narinig na hindi daw kami presensya doon sa pagdating ng isang OFW na pasyente sa kanyang repat. Yes, hindi po namin mapupuntahan kung wala kami kahit hint of information. Hindi inilapit sa amin, hindi rin nailapit sa ibang bansa kung saan meron tayong OWA office or MW office. Hindi rin nairapit kay LGU o kay PESO manager. So wala tayong information. Pag wala tayong information, ikinalulungkot namin na wala din kaming basehan para gawan ng paraan. Pero kaya nga, ang ating hinihiling, lagi niyong ilapit sa amin ang inyong mga hinaing, ang inyong mga problema or ano man yung mga pangangailangan ninyo. Okay? You can follow our Facebook page, OWA Region 2, Cagayan Valley. Maraming salamat po. Thank you very much, Madam Virsi Tamayao, ang Regional Director ng OWA Region 2. Ayan po, ang key message natin sa araw na ito. Una, ugaliing mag-verify, no? Lalong-lalo na dun sa mga gusto pong mangibang bansa upang hindi po kayo mapahamak at hindi kayo magoyo, no? Sa inyo pong pagpaproseso ng inyong mga dokumento. And of course, bukas po ang tanggapan ng DMW at ng OWA. Pwede po silang lapitan. Binigay po nila ang contact number nila at bukas din po ang kanilang Facebook page upang idulog ang inyong mga problema. Sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary Shelo Velicaria Garafil at ng PIA Director General Jose A. Torres Jr., siyempre ng ating Regional Director Angeli Lubo Mercado, at nakalimutan ko po, salamat din po sa ating Pag-asa Regional Director Engineer Socrates Paat Jr., nakalimutan ko pong banggitin yung pangalan niyo kanina. And of course, sa ating OCD Region 2, Regional Director Leon DG Rafael Jr. sa mga update hinggil po sa ating bagyong si Enteng. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.